Medyo bago ito, no? Situation number 3. Bakit medyo bago? Ang nangyari po kasi sa problem dito, a reinforced concrete beam has a width of 400 mm and a total depth of 500 mm. So, ang bago po dito sa problem natin, tulad ka, no? Meron po kasi tayo dito dalawang 28 bars, saan daw? At the top. Tapos, apat na 32 at the bottom. So, ibig sabihin, double reinforced na WST na po tayo. So, highlight ko lang mga given, FC prime 22. Ito isa sa pinakamalaga, highlight ko yung ROSI natin. Tapos, binigyan tayo ng FY, 420. Steel cover, okay lang, 70. Okay, so, para mag-gets po natin, sulat ko lang po yung mga given, ano? So, ang tanong, paano mo malalaman kung nasaan po yung ating bakal? Paano mo malalaman? Ito tandaan mo, no? So, recall ko na lang sa inyo. Ito po, sinasabi po dito, note, yung sinasabi ko, ay, kahit sabihin ko na lang. Tandaan mo, kunyari, may apat na bakal, tsaka dalawang bakal. Kung sino po yung maraming bakal, dun po nag-o-occur si tension force. Tandaan mo, ulitin ko. Kung saan po nag-o-occur si maraming bakal, lagay, sige, note ko na. Note, largest or, ano magandang term? Dito po, yung tension bars. Or since konti lang naman yung larger AES na lang. Pero that largest eh. Kunyari maraming bakal eh. So, ibig sabihin, yung smaller, hindi larger and largest na lang. AS natin, siya po si AS prime. Siya po ang tinatawag na compression bars. Ulitin ko, siya na po si compression bars. Nasunod, si ating smaller, AS prime po tawag dyan. So, ito po, si ating compression bars. So, tandaan mo kung saan maraming bakal, saan marami po bakal, saan malaki area ng bakal, tension bars yon. Bakit po, sir? Parang hindi ko siya magets. Ito, ano? So, ipa-explain ko po ulit dito. Di ba sinabi po natin kanina, una, si concrete po kasi yung magiging, ito mangyari, no? So, mangyari, sino po ba yung maglalaban? Ang lalaban po rito, first of all, si concrete, tama? Ito, ang lalaban po si concrete. Kapag hindi na kinaya ni concrete, nandito na po si bakal. Nilalagay natin si bakal sa tension part. Tanda mo, no? And take note, nilalagay po natin si bakal kung saan po natetense po yung ating, kung saan po natetense yung ating concrete. Tanda mo yun, ano? Kung saan natetense yung concrete, doon mo nilalagay si bakal. Maliwanag po ba? Kung dito natin nilalagay si bakal, ibig sabihin, kung may bakal ulit po dito sa taas, kung may bakal ulit dyan, compression bars na yan. Bakit? Suporta lamang po kasi yon. Sana nakasunod na. Ang mga compression bars ay only mga support bars. Ito yung main natin. Yung ating mga tension bars, sila po yung mga bida dyan. Maliwanag? So again, double reinforce. What is the transform moment of inertia? Walang sinabi, kaya po anong section yan? Walang sinabi, kaya po ang section natin ay karak section. Siya po default kasi. Sana nakasunod. Yun lang.
So, ang magiging itsura po ng diagram natin ganito. Parang mas maganda isulat ko dito. Copy paste ko nga to. Tanggalin ko lang to. Mas magandang intindihin to eh. Si Linda Walker. Okay, so ano po nangyari dito? So, crack section gets nyo naman siguro. Yung ating Rossi, this is what? Density of concrete. Steel cover, 70 mm. So, steel cover natin 70 mm. Siya po si D prime. Ang symbol ng iba dyan, steel cover SC. Tandaan po natin ang steel cover natin. Alam niyo po yung steel cover? Steel cover, note ko na lang. Distance from extreme tension or compression ng ating concrete to neutral to the to centroid of bars. Yan. Nagets nyo? Yung pinakadulo natin, ito steel cover yan, ano? So, yung symbol po ng karamihan dyan, SC or T prime. Yun lang naman. So, ang mangyari po dito, this is what? So, ang mangyari po dito, for this crack section natin, ang magiging tendency po dito, may bago na onti, density of concrete. Uy, paano yan? May bagong, ano yan, sir? O, ito. Ito kay compression bars natin, mas konti yung bakal. Kaya AS prime tayo. So, nagets mo ba? Crack section, kaya ito na lang po ilalaban dyan. Ang lalaban sa atin dito, syempre, ito po yung concrete natin na kulay blue natin. Yan po yung concrete natin na kulay blue. Tapos, syempre, huwag mo kalimutan, may bakal po tayo. Sir, bakit po 2n minus 1? Naalala mo kung bakit una, bakit may minus 1? Naalala mo kung bakit may minus 1? Kasi po, may concrete pa po dito sa part na yan, kung saan merong bakal. Eto, NAS, walang kasi concrete. Tapos, sunod, kung bakit 2n yan, hindi ba sinabi dito sa code kanina pa? Sinabi po dito sa code na ang ating double reinforced natin sa compression bars 2n. Yun lang. Next po natin. So, magiging tendency po natin dito, ito po. Okay. So, magiging tendency po natin dito. So, we have what? So, AS prime natin, alam niyo naman siguro kung konti bakal, 28 bars to, 28 mm, sinabi po dito. Tapos, apat na 32 mm, kaya ito po mangyari, 1024 pi. Nakasunod? Ano yung kulang dyan sa tingin nyo? Wala tayong wala tayong N. Yan ang kulang. Tandaan mo, wala tayong N dito. Paano yun pag walang N? Ang N calculation po natin ito. Kasi sinasabi po dito sa code, yan, the modulus of elasticity EC ng concrete, naalala niyo yung formula po ng N? Wala pa po kasi tayong N dito eh. Eh, ang N natin dito is just simply equal saan? So, we have E ng ating stronger over tayo ng E ng ating weaker. So, this is equal saan? E ng stronger natin, syempre dalawa lang naman yan.
Yung isa, si ating steel, mas malakas. Yung isa, si ating concrete. Yan. Si A ng ating steel, bakal daw po yan. Dapat kahit hindi po nilagay dyan, dapat alam po natin na ang bakal natin ay 200,000 MPa. Tama? Naalala po to? Ang easy po ng ating concrete natin, eto yung problema, walang binigay dito, no? Ang binigay lang po sa atin, yung density ng concrete. Tandaan mo, eto po yung calculation natin dyan. Mobra ako? So, ito po yung ating easy, oh. So, ang sinasabi po dito, yung WC na yan, Rossi rin po sa ibang ano, no? Sa ibang reviewers, kaya Rossi yung nasa atin eh. Rossi. Para malaman daw po natin, okay, pag walang nakalagay, Matic, ito yung default. Matic, ito yung default pag walang nakalagay. Normal. So, ang formula natin, 4,700 square root of FC prime. Pero, kung mapapansin po natin dito, kapag ang Rossi row natin ay between this, binigyan tayo ng Rossi, between them. Ang formula natin ng calculation is this. We have EC. EC is equal sa, yan. So, highlight natin to. Ano gagamitin natin? Eh, matik, alam mo na. Gilid ko lang dito ah. Sa gilid na lang. Sa panaginip na lang. Okay? So, okay na yan. Ang gagamitin po natin itong Rossi na to. Or, diretso ko po to. Ang kalalabasan po nito is WC times raised to 1.5 multiplied by 0.043 times po tayo na square root of FC prime. Okay lang? So, direct substitution tayo. WC natin. Ay, sir, bakit yan? Eh, tinan mo kasi yung 1950, oh. Binigyan po kasi tayong WC dito, 1950. O Rossi, 1950 kilogram per cubic meters. Kung yan po yung ating Rossi, 1950, ano meaning nun? Ang meaning po nun, if the Rossi is 1950, ang ibig sabihin po dyan, simple lang, direct substitution kasi 1,440 na sa pagitan yan. So case A tayo. Case A tayo dyan. Gets? Direct substitution na lang tayo. WC or Rossi, 1950 raised to 1.5. Tapos, this is 0.043. FC prime natin, multiply na sa FC prime, square tayo ng FC prime. Ang FC prime po natin is equal saan? Saan ba ito FC prime? FY 420. Ito FC prime. 22, ito 22. 22. So, ang kalalabasan niya ng MPA na po yan. Okay, nice mo MPA. Kung makakancel, okay na po ito. Usad ko lang po itong formula natin. So, yung N natin, take note, is equals po sa 11.516. Eh, di ba sinabi doon, round up to the nearest whole number? 12 yan. 12 yung N natin. Uliglo ko lang kasi ayoko ng red na sagot. Okay lang? So, ito po yung magiging sagot natin for N pa lang. So, ngayon, may N ka na. Pag may N na po tayo dito, pwede na po natin i-diretso yung mga calculation. Kasi una, moment of inertia lang naman. So, pakita ko lang na medyo may bago lang na konti. Pero feel ko kayang-kaya na po natin to. Diretso ko po ah.
Ito lang din yan. Copy paste ko lang to, no? Tatanggalin ko na naman. Ay, nabura pati yun. Yan. Alam na po natin yung formula natin AY above neutral axis tsaka AY below neutral axis, di ba? Dami naman pala yung solution na yun, sir. Opo. No choice. Ayusin ko lang ah. Okay. Yun lang. Hindi sumama. Okay na nga to guys. Alam niyo po yung nangyari? Ito. Direct, paulit-ulit lang po yung concept ng ating. So kaya lang naman tinatakal ko to kasi ano po eh. Kaya naman tinatakal ko to kasi po yung ating calculation may bago. Yung bago dito yung ating Rossi. Ito. Tapos dito po, meron po bang bago? Feel ko wala namang bago. Ang bago, walang bago. Okay, so copy paste ko lang. Tama naman ako. Ayan yan. Taas ko lang ng konti. So nagigets po ba natin lahat? O, unahin, tingin tayo dito na. AY above neutral axis yung nasa taas. Ito yun, nasa taas. Ang nasa taas natin dalawa. Isang kulay yellow, isang kulay green. Ito yung BKD natin. Ito yung kulay yellow natin. Etong kulay green natin, ito po yung nasa taas. Tapos etong kulay blue yata, blue yan. Blue yan. So yun po yung nangyaring tendency. Ang naging tendency po ng ating calculation, una, B times KD over 2. Gets yan? 2N minus 1, gets yun naman siguro, times AS prime tayo. Kasi nga po, this is just simply what? Compression bars. Aandar yan eh, diba? Times KD times sin D prime. Nag-gets po ba to? Kasi yung distance po na to, yung SC kasi D prime din eh, kaya pwede mong i-D prime na lang. Again, yung D prime, siya rin po si ating ano, no, SC, D prime. Kaya po, this is KD minus D prime or SC. Mula neutral axis eh. Tapos NAS natin, eto yung NAS, D minus KD naman po. Again, sa nagtatanong po, saan po nanggaling po yung KD minus 0, ito po pula. Direct substitution si KD natin as usual. Minalsolve tayo palagi na KD natin. Shift solve lang po kasi yan. Si KD natin minalsolve tayo. I-transfer natin. So, wala namang bago. Ang magbabago lang po kasi may additional na lilipat. Puro add yan ano? Bakit kaya puro add? Kasi lahat pinagsasama-sama natin. Pag samasamahin lang po naman yan. So, base over 3 natin, ito po si ating kulay yellow. Ito po si ating kulay green. Okay lang? Naalala niyo po yung calculation, NAS, tapos AD squared. Parang di ba? AD squared lang po yung natitira. Tapos ito na po yung kulay blue. So, yun lang. Direct substitution lang po yung mga yan. Kasi meron tayong KD, sorry, KA. Yung N natin, 12. Di ba yung nasolve natin, round up, 12 yung sagot. Yun po yung N natin, 12. Minus 1, AS natin, okay na po. Direct substitution lang yan. Paliwanag? So, abulin ko lang yung ano, no? So, sana nakakasunod pa rin tayo. Kasi nakaka 3 hours na tayo eh. So, nasa IWSD pa rin ako. So, diretso po ako dito. Last na po ito, moment capacity. Ay, dalawa pa pala.
Copy paste ko lang 'to 'no, habulin ko lang yung ating isang problem related dito. 'Pag sinabi nating moment capacity, ang problema dito, pansin niyo po ba tatlo na po. Unmute kayo 'pag may tanong kayo 'no. Tatlo na po yung nangyari. Ang nangyari po dito, may bakal po tayong compression, may bakal tayong tension, tapos meron tayong concrete sa taas. So, ang nangyari po dito sa moment capacity, kung kanina ang ginagawa po natin for the moment capacity is what? So, for the moment capacity natin, tingnan niyo mabuti ito. Based on concrete FC, MC, KD ay transfer lang. Ganun din po dito, MC over I lang. Pero divided by n. Bakit dinivide by n dito kanina? Kasi multiply by n natin kanina. So ngayon, ang magbabago po dito, magiging tatlo in checking. Sa tatlong checking po natin, yung una, based on concrete strength natin. Okay? Based on concrete, ito yung una natin. FC is equal to MC KD. Alam niyo naman siguro kung bakit KD. Kasi yung distance po ni concrete, yung kulay yellow, is KD. Over I transfer, meron ka ng I transfer. Nasa KB. Eh di ba wala po tayo ditong FC. Papalitan mo po 'yan ng 0.45 na FC prime. Naalala po 'to? So si MC natin, yung KD nakasor kay A, si MC may masosolve tayo. Isa pa lang 'yan. Yung pangalawa natin key tension bars. Naalala niyo po ba? Fs over N. Bakit over N? Kasi kanina i-multiply na sa N. Kaya pag multiply mo sa N, di-divide mo N. D minus KD, naalala niyo naman siguro, D minus KD po kasi ito. Kung D minus KD po yan, ay transfer natin nakastorya kay B, direct substitution kasi meron tayong N12, MS natin 226. Ito yung medyo bago. Medyo bago po rito sa part po na compression bars. Ito yung medyo bago, ano? Compression bars. Bakit medyo bago step dyan yung compression bars? Kung kanina, dinivide natin kay N. Ngayon, di-divide mo kay 2n. Kasi kanina, nag-multiply tayo kay 2n, di-divide mo ngayon kay 2n. Ganun po ginagawa kay compression bars. And yung distance po ng bakal po natin, di ba? KD minus steel cover or KD, palitan ko lang nga to, D prime. KD minus D prime lang mula sa neutral axis. Ito yung neutral axis. Oh. Kaya po ang gagawin natin dito is KD minus D prime. Mula sa neutral axis tayo, no? Direct substitution 226. Sir, bakit po naging 170 yung FS prime? Bakit po naging 170 dito yung FS natin, yung bakal? Eh, ang given lang po kasi sa ating problem ay FY. Naalala niyo yung code natin? Kapag ako, ang given sa atin ay FY, dapat kabisado po natin yon. Kung ang FY natin dito ay 420, matic FS is 170. Tama? So, yun po mangyayari. So, ang FY natin 420, FS natin 170. Kaya po yung FS dito 170. 170. Okay lang? So, mag-govern dyan, pinipili natin, alam naman po natin lahat, ang malapit. Ito po yung mag-govern dyan. Yung mababang value. Diba? Kasi, dapat kayang i-resist ng lahat para safe po yung ating value. So, yun lang. And last number po, tanong, wala. Pwede kayo mag-PM kung nahiya po kayo or pwede kayo mag-anonymous dito sa problem. Wala kayong tanong. So, cancel ko lang. Ay, paano ba ito? Yan. Wala tayong chat. Proceed po ako dito. So, next po natin dito, yung ating number 10. Ang number 10 po kasing problem, what is the safest uniform load? Yan. What is the safest uniform load that the beam can carry if the length of the beam is 8 meters? Wala ulit sinabi, di ba? Kung walang sinabi, crack section and simply supported. Naalala nyo?
Ito ka ako'y default. So, again, ito po yung default natin kapag lang nakalagay. Kung yan po yung default natin, ibig sabihin yan, so simply supported din pala ito. So yung problem po pala natin dito is simply supported. Binigyan tayo ng 8 meters length. Binigyan tayo ng uniformly distributed load dito. Yan. Actually, ito yung nawawala. Ay no. What is the safest uniformly distributed load that the beam can carry if the length is 8 meters? Paano yung masasabi yung 8? Take note, meron na tayong MS natin. Take note, ito na po magsasalbing maximum moment natin. Kasi ito po lang yung pwedeng moment eh. Ang Mmax po natin, meron tayong value. Okay, kasi yung nag-burn eh. Eh, di po ba sa uniformly distributed load natin, naalala niyo yung Mmax natin pag ganito? Naalala po ba? Kasi po, syempre, sana naalala natin. Sana naalala natin shortcut. Sana naalala natin na magiging ganito yung diagram natin for M moment. Nangin. So, yung moment po natin, ito po yung Mmax natin. Sa Mmax natin, naalala niyo po ba? Yung ating calculation for at uniformly or ang Mmax natin kapag ganyan is what? Pag uniformly distributed load tsaka simply supported, di ba WL squared over 8? Direct substitution na lang. Kasi binigyan tayo L, W solvable. Mmax natin 226, di ba? 226 point tayo ng 212. W yung unknown. W yung unknown. L squared natin, ang L natin, 8 squared over tayo ng 8. Direct substitution, ang W po na makakalculate po natin is equals po sa 28.276 kilonewton per meters. So, yun lang. Yun lang muna. Sir, nandiyan ka pa, sir? Nandiyan ka, sir? Kasi ibang topic na, nagbe-break time ba tayo? Kasi USD calculation na. Oh, isang chat, oh. Tayo naman masusunod dyan eh. Magbe-break time tayo? Sir. Ano gagawin natin? Magbe-break time po ba? Kalam eh. So, kalahati. So, ano kasi kakain pa iba, no? Okay, diretso lang ako. Wala sumasagot. So, chinat ko naman, sir. Nasa kalahati naman na tayo. Ano guys? Break time or what? Chat o chat kayo dito. Yun na. Chat kayo guys. Wala. May tanong muna kayo dito. Ang dami niyan, ano? Sobrang haba po talagang RCD. Paano na lang kung whiteboard yan? Kung whiteboard po ako, kailangan ko i-drawing isa-isa yan, ah. Medyo mahaba po pag whiteboard calculation.
Sige, 15 minutes break. Ay, kaya ba yung 15, 20? 15 minutes lang. Makapag-lunch man lang kayo. Kasi, totoo ba, sabi ni Sir hanggang 2 p.m. lang daw kayo available? Ito kasi sabi ni Sir Rodolfo, Mendoza, 8 to 2. Kasi meron ako schedule ng 3 p.m. na Spectro 1, eh karamihan sila nandoon. So 3 p.m. may Spectro 1 pala kayo? So hanggang 2 lang talaga, no? Kaya break time tayo sandali. Sige, break time ulit. Mga ano lang, 15 minutes. Kaya po ba? Kuha na lang po kayong pagkain habang nakikinig. Okay lang? So yun lang muna. Dire-diretso tayo guys, no? May Spectro 1 pa pala kayo. Wala ko sugot. Okay, okay lang. So yun lang naman, dire-diretso tayo. So nagre-record naman po yung eto tapos eto rin po nagre-record din. Kaya dire-diretso lang tayo. Break time ulit. So yun lang guys. Break time muna tayo sandali. Okay lang, Chia. So sana nakakasunod mo rin. Sir, nahirapan. Feel ko kaya naman po, ano, sana hindi po tayo nahirapan. Yung iba, pwede kayo manood sa replay, pero ganun po yung calculation natin. Lahat naman po. So, sir, nawala, no? Okay, break time tayo sandali. Hindi ko rin alam ba na mangyayari dito eh. So, baka kasi di kayanin yung 6 hours dire-diretso sa inyo eh. So, break time man tayo. So, health talaga prioritize. Pero mamaya, anong sabihin niyo po kung may tanong po tayo? 15 minutes break tayo kung pagkain niyo yan sa akin. So, ayun, pahinga lang sandali. Yan, laban ulit. Yun lang. Tanong, wala.